Si Gutesa, di ba, tumestigo. So ang una nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Kino-question. Kine-question na. Dahil sabi ng isang... So hindi sila interesado talaga na mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sabagay. So madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganun ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng So, ilabas. masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Si Saldico ngayon. Alam mo, hindi ko pa rin alam up to now because I said last Wednesday na hindi ko alam dahil hindi ko tinatanong. I don't wanna know. Hindi ko pa. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. Happy Saturday, no? At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Gandang balita. Bongit, tinaboy ng mga bata sa Cebu. Totoo kaya ito? At pananaw ng... ito na naman sila umaatake na naman yung mga attack dog ni Balulong, meron silang mga pagtatanggol sa kanilang among si Balulong. Andyan si Mukhang Bakulaw. Andyan yung taga Maynila naman niya. Ay, yung naglalabas ng dila. Di ba? Pinagtatanggol nila si Balulong. Andyan na sila. Hindi interesado tuklasin ang mastermind. Bakit kaya? Abangan natin yung mamaya. At Balulong, positibo sa pagdalo sa Senado sa flood control hearing ayon kay Tutasen. Nako. Posible ba talaga? Siyempre, nandiyan kayo Pagtatakpan nyo yan. Pero pag nagtanong na si Senador Marcoleta, kung siya ang magtatanong, pwede naman. Diba? Pagsisisi kay Romualdez sa pagtalaga kay Ko, nako po. Yan ang pagkakamali nyo, sisihin si Ko. Dahil kayo, pagdating ng araw, baka ilaglag kayo. Hindi maribuk ang passport ni Saldico. Bakit? Ang hirap nyo magdesisyon. Hindi ba talaga kaya? Sabihin nyo, aminin nyo na sa taong bayan na hindi nyo kaya. Para tapos na ang usapan. Di ba? Para pagdating ng 16, 17, 18, alam nyo na kung ano meron doon, ha? Pasok natin to. Ay, siya nga pala, nalulungkot lang ako. Bakit araw-araw tayo nag-upload? Hindi tayo nire-recommend. Bakit kaya? Sipagan naman natin. Sinisipagan naman natin, di ba? Ayaw nyo na ba sa akin? Bakit ganon? Ito na, tuloy na natin. Yun. Kamusta na kaya ang bakasyon, mga ma'am, sir? They have one common denominator. Parang napaka-detached. May naabutan ba silang mga katawan on the ground? Wala. Turo-turo. Lakad-lakad? Okay, press con na. Ngunit para kay Attorney Neil Abayon, late na ang ginawang pagdalaw ni BBM. Late na nga, tapos magagawa pa ang ganitong PR photo ops. Na dapat... late ka na nga, wala ka pandala. Excuse me yung Marimalo. Dapat din na lang kayo pumunta. Hindi ka gaya ni BP Sara. Di ba? Kahit nagsasalita lang. Di ba sa video, ay yung ayuda, umaarangkada na. Yung relief goods, ando na, nasa Cebu na. Kayo, ngayon kailangan ng taong bayan ng ayuda. Ilabas nyo yung AX, ilabas nyo yung tupad, ilabas nyo yung lahat. Bakit parang walang paramdam? Balulong, di ba magaling ka sa ayuda? Eto, tulungan mo naman yung Cebu. Buong Pilipinas, binigyan mo ng AX, binigyan mo ng tupad. Ito, kalamidad. Nangangailangan ng tao ng pera. Nangangailangan ng bigas. Nangangailangan ng mga damit. Nangangailangan ng mga... Marami silang kailangan. Ilabas nyo ang AX nyo. Ilabas nyo ang tupad nyo. Itulong nyo sa mga taga Cebu. Tama. Diba? Tama. Kaso, wala yung mga tupad AX na lang, pambulag lang yan. Para saan? Makakuha ng boto. Ayun nangyari.
Nakakuha nga sila ng boto. Mga taga Cebu na tumutupad at nag-AX. Ano na? Ito yung binoto nyo. Di ba? Yan ang binoto nyo. Hindi nyo binoto yung alyado ni BP Sara na handang tumulong sa inyo hanggang ngayon. Hindi na natin tayo. Wag nyo pagalitan ko. Gusto kong pagalitan. Hindi, ito lang. Tuloy. At ang inuuna ay magtrabaho. Ayon sa kanyang post, late ng ilang araw ang situational briefing. Tapos magagawa pa yung ganitong pa-PR ops? Hello, L. Di na kailangan yung picture-picture. Magtrabaho na lang kayo. Parang ganito. Step 1. Mamigay ng ayuda for immediate short-term relief. Wala nga eh. Sorry wala talaga maibigay. Kasi nga, yung pondo na yon, yung dinorobo sa Kabanang Bayan, yung budget ng 2025, nilaan talaga yon para sa AX. Para saan? Kukuha lang sila ng boto. Yun nakalaan yun. Pero ito, kailangan ng taong bayan, buhay, pagkain, gutom ang nakasalalay. Wala sila. Tikom ang bibig nila. Tagaturo lang sila. Ayun. Puro ayun. Band-aid solution. Pero needed Step 2. While step 1 is ongoing, plan how to recover. Actually, dapat na-discuss na to prior pa Pero wala So ngayon na lang, better late than never, and explain to the people your vision of recovery to give them a sense of hope. And step 3. Hanggang step 2 lang tayo. Di ko naman trabaho to. Kaso, naiinis na ako Kaya ginawan ko ng step 1 and 2. Pag kayo biglang mag-concert na naman or Thrilla in Manila 2.5, ambot na lang yun in town. At gayon din ang naging opinyon ni Atty. Rowena Guanzon. Turo-turo, pero laging walang alam. Masyado ng maraming nasawi. Mga bahay na kabuhayan ang nasira. Hindi natin pwedeng palampasin ng mga animal na politiko na may kagagawa ng mga ghost na flood control. Kung hindi nyo lang sana binulsa halos lahat ng pondo, ay baka kahit papaano ay hindi naging ganito kalala ang nangyari. Habang safe kayo sa mga magaganda ninyong bahay at nilalasa pang marangyang buhay na galing sa nakaw, paano nyo nagagawang kumain ng masarap? Samantala ang katanungan naman ng isang commentator ay seryoso ba talaga itong si BBM na 5,000 piso lamang ang kanyang ibibigay na initial sa mga apektado na pamilya ng Bagyong Tino? Parang hindi naman ito may tuturing na isang assistance. Dahil imagine... 5,000. Samantala sa AX, 15,000. 8,000. Samantala sa Tupad, 15,000. 8,000. 10,000. Dito, 5,000. 5,000. Ayan. Gagaling nyo. Pinaglalaroan nyo ang taong bayan. Nakakatawa kayo. Ay, nako. Maniwala pa kayo sa susunod, mga kasama. Maniwala pa kayo. Hindi nyo nalang paniwalaan ang mga Duterte. Eto pa. Sinampal sila ng katotohanan. Yung bundok daw, yung mining daw, parang pinayagan daw ni Tatay Digong pinirmahan. Alam nyo, ang sarap yung pagmumurahin. Mapaggawa kayo ng kwento, lalo na yung mga stream media. Sinampal sila ng katotohanan. Yung video ni late DNR secretary na kilala nyo si Miss Lopez, meron siyang video na talagang pinatigil ni Tatay Digong ang mining. Binan niya ang mining. Tapos gagawa sila ng kwento kaya daw nagbaha dyan sa Cebu dahil yung mining daw pinayagan ni Tatay Digong ngik-ngik nyo. Gawa-gawa kayo ng kwento. Hindi ko lang na-save yung video. Baka isampal ko sa inyong mga papaggawa kayo ng kwento. Ang dami nilang mga trolls, milyon ang binabayad. Para lang talaga ipagtanggol yung kanilang mga boss. Kagaya na sa pagtatanggol dito, natawa ko Naglalabasan sila ngayon. Dahil putok na putok ang pangalan ng kanilang amo. Oo, magkano naman kaya ang binayad dito sa mga attack gog?
Pasok. Samantala, hinikayat ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang publiko, lalo na ang mga kritiko ni late Representative Martin Romualdez na hintayin muna kung may ebidensya bago hatulan ang dating House Speaker. Aniya, wala namang direktang ebidensya na nagsasangkot kay Romualdez. Ganyan ba? Pero pag nananawagan kayo kay BP Sara, napatalsikin si BP Sara, wala kayong panghihikayat sa taong bayan na hintayin muna ang desisyon. O, lagi yung sinasabi, panagutin. Di ba, ang dami nyo nagsasabi niya ngayon, hihikayatin nyo ang taong bayan? Nakakatawa kayo. Gagaling nyo, Oo. Hindi nyo na humaluloko ang taong bayan. Alam na mga karakas nyo kung ano ang pangit ng, gano'n din ang pangit ng Sa mga kontrobersya sa flood control na pilit na iniuugnay ng mga kritiko. Para kay Congressman Asidre, dapat nakabase sa ebidensya ang pag-aakusa at hindi puro haka-haka, espekulasyon. ganyan din yung ginagawa nyo, di ba? Anong sinasabi nyo kay BP Sara? Nilustay ang 125 million. Adi, haka-haka lang na may pinagsasabi nyo eh. Di ba? O ngayon, nakikiusap kayo. Pwede ba ganun-ganun na lang yun? Pwede ba hindi kayo pakinggan ng taong bayan? Pwede ba galit na galit sa inyo ang taong bayan? Bakit? Ito yun yung pagbumukha nyo. Tumataba kayo sa... Diba? Ang sarap kumain. Sarap lumamon. Pag maraming pera, sabi ni Aling Ledesma. At bukang bibig lang ng mga kalaban sa politika. Ganon? Ang gagaling talaga nyo. Wala na kami mas-say sa inyo. Iba talaga kayo pag mga pagtatanggol nyo yung inyong mga amo. Meron bitin eh. Meron pa dito. Sino ba yun? Ito. Kulang pa pala yun. Ito. Tuloy natin ha. Tuloy natin to. Tuloy natin. Kasi meron ding isang aw-aw ang ano eh. Oo. Ang sumausaw. Pagtatanggol niya ang kanyang boss. Sino daw to? Pasok. Aten si Manila, 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po, Congressman Abante. Magandang gabi sa inyo. Congressman Abante, una po sa lahat. Wait, ano po ang pananaw nyo? Wait lang. Congressman ba yan? Di ba talo yan? Paano naging congressman? Oo nga pala. Nagawa ng paraan. Oo nga pala. Sorry Kasi hindi kami naniniwala na congressman yan eh. Tapos tinawag niyo congressman. Naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Huwag kang didila. Mapapahiya ka. Huwag kang didila mukhang stress ka ng boss Paano mo gagawa ng paraan yung boss mo at may pagtanggol Pwedeng makasuhan si dating Speaker Martin Romualdez ng gross inexcusable negligence dahil sa pagkakatalaga kay dating Congressman Saldico sa Appropriations Committee. Palagay ko, that would be more of yung bang naghahanap lang talaga ng pwedeng ikaso. Pero sa akin palagay, hindi. The former speaker... Ang hirap magsalita, no? Ang hirap ipagtanggol. The former secretary, ganito yan, boss. Parang ganito lang yan eh. Nung yung ginagawa nyo kay BP Sara, babalik din sa inyo. Diba? Ang hirap ipagtanggol kung talagang booking na booking. Ito usaping, ano ba ito? How much again? O talagang nagbabayad utang? Kasi ganito, mahaba, isang libo ata ang lamang ni Joey Chua no? Dito sa mamang ito. So, biglang nagulat tayo, hindi na proklama si Joey Chua kasi daw, ganito ganere. Ngayon, ito, umiksena. Siya ngayon ang congressman ng Maynila District 5. Tama ba? Baka may tulong yung boss niya, kaya siguro. Sabi ni Aling Ledesma, bayad-bayad din. Ay hindi po siya naging guilty ng anumang negligence whatever it is sa kanyang duty, no? Sapagkat you've got to remember na ang Congress po ay collegial body yan eh. Hindi naman po siya talaga ang pumili doon kay Saldico. It was chosen by the House, no? Siya ang maging chairman.
at hindi siya naging negligent sa kanyang gawain dyan. No? Talaga? Iba Eh, yan. hindi nga niya tinignan. Yung pinirmahan ko, no. O, yun sabi sa video. 'Di ba? Tigilan na natin. Alam naman natin na kung ano yung sasabihin nyo dyan eh. Ipagtatanggol. Kahit booking na booking, kahit ipit na ipit. Sige, itanggol. Yung taong bayan na lang kasi ang dyan, huhusga sa inyo. Kung ano ba talaga ang mga karakas nyo. Diba? Ganun lang. Simplihan nyo lang. O ikaw na nanonood sa akin. Naniniwala ba kayo na hindi pwedeng kasuhan na ng negligence? O itong si ano pangalan? Ano bang kaso yung growth of negligence? Hindi ko na maintindihan eh. Hindi ko ma-recall kung anong kaso ang isasampa. Dapat plunder. Ha? Easy na dyan, boy! Plunder, saka kung ano-anong daming kaso. Yun ang ikaso nyo para mas masaya ang taong bayan. Diba? Pero kung mga ganyan lang, naku, napakasimpleng kaso, ang mangyayari lang dyan, kung napatunayan na nagkasala o negligence, dismissal o administrative case lang. May criminal case ba? Tanong lang ho nagtatanong kami, meron ho bang criminal case? Ito hindi interesado tuklasin ang mastermind. Paano? Alam na nila kung paano gagawin. Baka yung mali-malitang pera, pinapagana na, sabi ni Aling Ledesma. Si Gutesa, hindi ba, tumestigo. So ang una nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Kina-question. Kina-question na. Dahil sabi ng isang... So hindi sila interesado talaga na mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sabagay. So madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganun ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng So, ilabas. masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay Makaligtas sila. tigilan magsalita. Makaligtas sila. Aha. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami. Nagalit na si Senador Marcoleta kasi parang ayaw nilang alamin kung sino yung mastermind eh. Lalo na yung mga nakaupo ngayon. Yung gustong bumalik ng chairman. Lalo na itong si Tutaken. Oo. Sabi pa dito, papupuntahin positibo sa pagdalo sa Senado. Diba paano may pagtatanggol na sila doon? Diba? Gawin nyo yung mga senador 24 kayo. Gamitin nyo na utak nyo. Pero na doon sa walang utak. Yung mga senador na napagbintangan, na may insertion kuno, o di umano, gamitin nyo na yung pag-iisip nyo. Ngayon, it's about time na wag nyo na iboto sa pagka-chairman ito. At palitan nyo na yung yung Senate President nyo, walang mangyayari. Wait lang Walang nangyayari. Ano ba nangyari dito sa... Wala. Yan. Gamitin nyo na yung wag nyo na iboto para tapos na. Kung si Senador Marcoleta mag-iimbestiga dito, kung sakaling darating man itong si pangalan nito, si Balulong, pagbigyan nyo na si Senador Marcoleta para malaman at makatikim ng balasa. Tuloy, ano ba meron dito? Pasok. Handa raw makipagtulungan si dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero dadalo o kaya siya sa susunod na pagdinig ng komite? Pag-aaralan ni late Representative ICI, bida siya. Paano? Wala, hindi na media Tapos ngayon, nasa sa publiko na ba? Wala na, tapos na ang investigasyon sa ICI. Meron na nga pinakasuhan Diba? Pinakasuhan na yung dalawang senador, yung mga DE, at yung iba-ibang kontraktor. Ngayon, asa na yung kaso dito?
Martin Romualdez ang posibleng pagdalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sakaling imbitahan siya nito. Ito ang ibinunyag ni Senate President Vicente Soto III sa On Point ng Billionario News Channel matapos makausap sa telepono ang dating House Speaker. It was just parang filling out if the interparliamentary courtesy would be would be proper, or if we should invite Congressman Martin through the Speaker, or to directly send an invitation to him, or if it is necessary, even at this point. Git ni Soto, ang inaasahang Blue Ribbon Committee Chair na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang may final say kung iimbitahan sa flood control probe si Romualdez. I mentioned something to that effect, that there is a possibility that we can send an invitation, or send an invitation through, and it's possible also that he can send a manifestation, or he could attend. Just yan ang tanong sa November 14 kung kayo pa rin yung Senate President at si Tocson pa rin yung Blue Ribbon Chairman. Kasi may bali-balita. Wag muna natin bigyan ng kulay. Diba? Bakit ngayon tahimik kaya si Senador Cheese? Bakit tahimik ka ngayon? Nagtatanong lang. Baka pwedeng mag-ingay ka naman, ha? Para naman na, pilitin mo na yung mga kasama mo na palitan na ito muli. Dahil wala ho nangyayari sa investigasyon. Puro nga. Pagsisisi kay Romualdez sa pagtalaga kay Ko, naku, dapat talaga kayong magsisihan. Dapat kayong alam niyo yung nangyari. Ngayon, kung sinisisi mo si Ko, ikaw sisihin din ni Ko pagdating ng araw. Naku, alamin natin yan. Si Manang Milky. Ang pagsisi kay Congressman Romualdez sa pagtatalaga kay resigned Congressman Saldico bilang chairman ng House Appropriations Committee noong 19th Congress, pinalaga naman daw yan. RH12, Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Sir at saka umata na ng patas at due process para kay dating House Speaker Martin Romualdez at si Representative Jude Asidre ng Tingog Party List. Ayon kay Asidre, puro lang maaligasyon kay Romualdez sa flood control anomaly. At wala. Totoo yun. Marami nagsalita. Oo. Nandyan lang kayo, siyempre. Party list niya yan eh. At siyempre, aso niya, tao niya yan eh. Yan ang sasabihin niya. Di ba? Saka marami na lumalabas. 3 na sila. Itong si Jubante, itong si Acid. Sino pa kaya? Yung pinakaano niya. Yung kanang kamay niya. Naku, pag yun ang lumabas, maraming babatikos ngayon to kasi may balita yan. May bago daw inuupahan sa Forbes eh. Sino kaya yun? Ang dami niyong pera sa Forbes pa gusto niyo Gusto nyo pa talagang umupa sa Forbes, ha? Naku, kinwestiyon ang power ni... Huwag natin ito ipasok. Basta tandaan natin, lahat na nangyayari ngayon, yan ay babalik sa kanila. So, natatandaan nyo ba si Mr. Kokey? Si Mr. Kokey, yung binaklas ni Tatay Digong nung panahon niya, na puro ngaw-ngaw, puro travel. Parang may something talaga siya, no? Talagang interesado siya na paimbestigahan yung Dolomite. Paimbestigahan mo. Yung mga basura doon, imbestigahan mo kung sino-sino at saan-saan galing, na barangay o lungsod. Yun dapat. Pero yung pag-aayos at inayos, kung sino nagpaayos, tigilan mo na. Ang tagal ng panahon, napaganda na ho. Kayo, wala pa kayo napapaganda. Ngayon, napaganda tapos sisirain nyo. Papatigil nyo yung operation ng DNR doon na tuloy-tuloy ang paglilinis kahit umulan, bumagyo. Ang masaklap doon, nililinis mo ngayon, bukas may bagyo. Puro basura na naman kasi kung saan-saan ibayo galing yung mga basura. Tapos ngayon, iimbestigahan nyo, wala rin na nangyayari. Anong gusto nyo? Kumalat ang basura at walang maglinis? Unggoy nyo. Ang lulupit nyo, pinapaganda, gusto nyo pang wasakin, gusto nyo pang sirain. Diba? Ay, pasok natin ito. Ano ba meron dito? Oo nga, bakit hindi maribok-ribok ang passport nito ni Ko? Anong problema?
Anong problema? Bakit hindi nyo kayang i-rebook? Napakasimple lang naman daw yan, sabi na Aling Marie. Mapipilit ba talaga si Saldico na bumalik ng bansa? Para sagutin yan, makakasama natin ngayon sa agenda ang Legal Counsel o abogado ni resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico, Attorney Rui Rondain. Hello, sir? Hello, Corina. How are you doing? Don't ask. All right. It's been a long day. I understand. And everything going on with Congress makes it even longer. Ayan. I share that sentiment. Ang unang tanong po ng lahat ng tao, ano po, nasaan ba si Saldico ngayon? Alam mo, hindi ko pa rin alam up to now because I said last Wednesday na hindi ko alam dahil hindi ko tinatanong. I don't want to know. Hindi ko pa rin tinatanong and I still don't want to know. So nag-uusap po kayo bilang kliyente at kayo abogado sa telepono at hindi po ninyo tinatanong kung Hindi ko saan? tinatanong. Are you not tempted to trace where he is? As an individual, yes, curious, but as a lawyer, I don't want to. Okay, So I and check myself. ito rin po ang gusto ng inyong kliyente na hindi malaman kung saan siya naroon kahit ang kanyang sariling abogado. Hindi namin pinag-usapan pero sinabi ko sa kanya na don't give me any hints dahil ayoko malaman. Sabi niya, okay. Okay, syempre at inaasahan na natin na yung mga nakikinig po sa atin ngayon, ganun lahat ang I know. sinasabi. Hindi I naniniwala na hindi po ninyo alam kung nasaan I siya. know, pero pwede niyo akong lasingin, pwede niyo akong torturin na you cannot get it from me because there is nothing to get from me. So this is also why ayaw niyong malaman. Yes. Baka makainom po kayo at masabi Correct. ninyo. Ayun, Correct. okay. So kayo po ba ay nabigyan na ng summon ng ICI o ng Blue Ribbon Committee para umappear? Hindi pa, puro nababasa ko lang na meron pinadala yung ICI, yung Blue Ribbon, definitely wala pa ako na. Wala pa po. So ano po ang sagot natin dito sa patutsada ni Senate President Tito Soto na kung wala naman siyang itinatago, bakit hindi siya bumalik? And it's difficult to stay a fugitive. Pugante po ba ang inyong kliyente? Hindi siya fugante. Ang batas, ang definition ng fugante is yung tao na tumakbo para tumakbo from a case. Wala naman case pa nung pumunta siya because he left nga several months ago bago pa pumutok itong skandalo na to for medical reasons. So wala siyang tinatakbuhan. Ngayon, baka na-misinform lang si Senator Soto because sinabi niya that's my opinion daw on what the law is. Ang context kasi nung nangyari doon, tinanong ako nung press briefing, may balak bang umuwi yung kliyente niyo? Sabi ko at this time wala dahil natatakot siya. And hindi ko naman sinabi na excuse yun, legal excuse para hindi harapin yung mga kaso Ibang storya yun. Pagka nagkakaso na, and that's when we will react. So you're saying iba ang legal, iba ang politika? Correct. Exactly what I'm saying. Okay, Kasi they keep saying na harapin niya yung charges. What Yan charges? talaga abogado, ang gagaling nila, no? Oo, talagang kahit pabor na ang mga nakararami doon sa nangyayari, kasi bakit mo bigla kang aalis, bigla kang nagkasakit. Oo. Kasi totoo nga naman, hindi naman yun hindi siya tumakas, nagtangkang tumakas kasi wala pa siyang kaso. Oo, tumakas siya kasi magpapagamot. Kasi parating na ang kaso. Hindi, magaling. Magaling yung strategy. Magaling yung advisor. Magaling ang abogado. So, ikaw, kung alam mo nang masusukol at alam mo na pinapaalis ka na dahil masusukol na lahat, gawa-gawa na ho ng paraan. Pwede magkasakit. Gawa-gawa sakit. Di umano. Pwede yun. Tapos ngayon, ano bang update doon sa pagpapagaling, pagpapagamot? Meron na bang advice ang doktor? Meron bang medical certificate na pinakita na sinumite sa hearing? Na pwede ipakita sa taong bayan kung ano yung latest update doon sa pinagamot. Ilang buwan, ilang linggo ba ang pagpapagamot? Kasi kung mga surgery yan, hindi naman basta-basta makakauwi. Na-surgery ba? Ayun, tanong, tuloy. Charges, wala naman charge. Okay. Di ba? Naririnig ko rin po yun na meron na pong charges pero wala pa po kayong natatanggap. Wala. Ang safe word na ginagamit nila, akusasyon. Harapin niya yung mga akusasyon. Sabi ko, anong akusasyon? Dahil puro generic naman yung akusasyon. Nakasama ka sa skandalo, sagutin mo yun. Bilang abogado, hindi ko papasalitaan ng kliyente ko kung gano'n yung request. I-specify mo muna kung ano yung akusasyon mo because hindi ako required na i-prove yung innocence ng kliyente ko. Dapat ang nag-aakusa ang magpatunay na meron siyang kasalanan. Correct. To your mind, meron na po bang sapat na ebidensya para sabihin na siya ay bahagi o malaking bahagi ng buong iskandalo nito? Wala. From the evidence na nakikita ko, wala. Walang ebidensya. So if you ask me, objectively, tinignan ko na ebidensya na hawak nila, hindi nila dapat isampayan. Kahit po itong mga insertions, kahit po itong mga kontratista na kilala daw niya. Yung insertion hindi illegal, Corina. Narinig na natin yan kahit kay Senator Lacson. Everyone's been doing it, yung insertion na yan. Ang masama yung may insertion ka pagkatapos hindi na-implement. Yung insertion becomes evidence of yung intent to commit a crime. But insertion itself, hindi bawal, hindi illegal. Okay. Now, ang kinikusyon yata nila ay... Ayun lang problema. Paano nagbaha ang Bicol, attorney? Ibig sabihin, hindi na-implement. Napak-check lang ng kalamidad. Saka marami rin maraming kumakanta. Paano yun?
Napakalalaki ng mga halaga ng mga insertion sa mga lugar na wala namang lumabas ng mga proyekto. Iyon ang problema. Yung hindi ginawa proyekto, nandun yung krimen. Wala naman siyang partisipasyon dyan because ang implementation niyan is nasa local government or nasa executive agency na DPWH na magpapagawa ng mga flood control. Hindi naman congressman na gumagawa nun. Yung contractor. Hindi naman siya contractor. Hindi naman siya DPWH. So ang inyo pong payo sa inyong kliyente, hindi ka kailangan umuwi dito? Ang sinabi niya sa akin, tinatanong sa akin nung press kung walang balak umuwi. Sabi ko, walang balak umuwi at this time dahil nga natatakot siya para sa buhay niya. Okay. Ano po ba yung sakit niya? Bakit siya nagpunta sa abroad? I can only tell you na meron siyang cardiac condition. But I can't tell you everything. Hindi ko pwede bigay yung detalye. No? Yun na nga nakita ko kanina yung interview ni Senator Soto na Face the Music. Sabi ko, what music? Pinadala ng wife ko kanina yung videos ng mob dun sa ombudsman na mukhang papatay na ng tao yung crowd. Hindi music yan, mob yan. Okay. Diba? Pagka meron ng formal charges, and I hope wala. Kung meron ng formal charges, and then we will react. What can construe a formal charge? Pag na-file na. And if there is enough evidence? And then, well, it should not be filed unless there's enough evidence. Paano kung attorney na-file na? Mapapauwi nyo ba yung kliyente nyo? Nagtatanong lang ho kami baka mamaya bigyan nyo ng kulay. Kasi inaasahan ng taong bayan, gustong-gusto ng taong bayan, na makita na sa investigasyon, si Mr. Ko. At ang gusto ng taong bayan, kung talagang nagkakaroon sila ng dalawang hidwaan o nagkakaroon sila hindi maganda ng kanyang amo, ikanta niya kung meron man. Ganun lang, simplehan lang natin kung umabot sa video ito. Oo, share mo naman yung video. Anak ng bugi, 30 minutes tayo gumagawa ng content. Tapos, nangyayari. Yung taga, naku, mahirap magsalita. Tuloy-tuloy hanggang sa muli, bye-bye.